Magandang umaga po, brothers and sisters. Magandang umaga po. Okay, so bago po tayo magsimula ng ating Lord's Day Sermon, samahan niyo po ko na yung mukot na lang. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa amin ay patuloy nagmamahal. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Hindi dahil sa aming magawa o sigasig, kundi dahil po sa napakalaking pag-ibig at habag na ipinakita niyo po sa amin sa pamamagitan po ng krus. Ang inyong boto na anak na si Jesucristo ay nahirapan, nagdusa, nasaktan dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngunit dahil po sa sakripisyo po na ito, tumanak yung kanyang mahalagang dugo upang malinis ang lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman. At dahil po sa iyong kapangyarihan, siya po ay muling nabuhay pagkatapos sa ikatlong araw. Dahil po sa biyaya na ito, meron na po kaming pag-asa na makakapasok kami dyan sa inyong kaharian magpakailanman. At dahil din po sa patuloy po ninyong biyaya sa amin, habang kami naghihintay sa pag-asa na nasa aming puso, ipinagkaloob niyo po sa amin ng iglesia kung saan dito po kami gagabayan, dito po kami iingatan at dito po kami papatnubayan habang hinihintay po namin ang ikalawa niyo yung pagdating. Nagpapasalamat po kami sa panibagong pagkakataon na binigay niyo po sa amin para magkatipon-tipon sa lugar po na ito para pagsaluhan ang iyong salita dito po sa Biblia. Napahalaga ng iyong salita para sa amin naming Ama, kaya pakiusap, tulungan niyo po kami upang matanggap po namin yung biyaya na nais niyo pong ihanda sa amin o ibigay sa amin para maging kalakasan po namin sa mga natitirang araw ng aming pamumuhay dito sa mundong ito. Aming Ama, dinadalangin po namin na may panghawakan niyo po yung puso po namin at naway bigyan niyo po kami ng puso na maging mapagpakumbaba sa iyong harapan upang tanggapin po namin ang iyong salita na may bukal sa puso at naway magawa rin po namin itong sundin at tuparin sa aming pamumuhay bilang inyong anak. Aming Ama, dinadalangin din po namin nawa sa pamamagitan din po ng aming pag-aaralan ngayon, naway patuloy po ninyo kaming gisingin at patuloy na bigyan ng higit pang kalakasan para magampanan po namin ang tungkulin na iniatang niyo po sa amin. Lalong-lalo na nakikita po namin na malapit na po kayong dumating at ang mga tanda ng katapusan ng panahon ay patuloy na nangyayari sa panahon po namin ngayon. Sinasabi nito sa amin na kailangan po namin maghanda at magbantay. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami na ang aming Christian life ay mapanatili na gising at buhay at nawa magampanan po namin ang dakilang misyon na iniatang niyo po sa amin para po sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Alam po namin na mahirap po ito kung kami lang. Kaya pakiusap, samahan at gabayan niyo po kami at turuan niyo po kami upang magampanan po namin ang dakilang misyon po na ito. Ganun din, dinadalangin po namin yung mga kapatiran na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, ingatan niyo rin po sila at gabayan. Naway tulungan niyo rin po sila na makapaganda ng kanilang puso sa iyong salita, sa paikinig ng iyong salita. Ganun din, maaaring may mga kapatiran po na hanggang ngayon ay nakakaranas po ng kahirapan sa pisikal at ganun din sa kanilang espiritu. Pakiusap, patuloy niyo po silang bigyan ng kaaliwan, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan spiritually, at naway bigyan niyo po sila ng comfort para sa kanilang puso upang hindi po sila matangay ng alalahanin at hindi po sila mahulog sa mga tukso ni Satanas. Ganun din namin Ama, bawat isa po sa amin ay patuloy na nanalangin na gamitin niyo po kami para po sa dakilang ministeryo na iniatang niyo po sa amin para sa evangelism dito po sa lugar po na ito. Nawa magampanan po namin yung aming tungkulin hanggang sa muli yung pagdating. Sa pasimula hanggang sa pagtatapos ng aming pag-aaral po na ito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Muli, maraming salamat po. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Lucas chapter 21. Sa Lucas chapter 21, babasahin po natin mula verse 34 hanggang 36. Lucas chapter 21, mula verse 34 hanggang 36, babasahin po natin ito ng sabay-sabay kapag nakita na po. Lucas chapter 21, verse 34 hanggang 36, kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay, dahan-dahan, 3, 2, 1. Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumo na ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. At biglang dumating ang araw na iyo na parang bitag, sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa.
Subalit maging handa kayo sa bawat panahon. Nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So muli magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? Okay, so patuloy po tayong binibigyan ng biyaya, lalong-lalo na sa pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos para syempre makapamuhay bilang anak niya at matupad yung ating tungkulin na iniatang niya sa atin, lalong-lalo na para sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po natin. Although, syempre, alam naman natin na yung Bible seminar, minsan, occasionally, minsan, minsan by scheduled lang. Pero tandaan po natin na sa araw-araw na ibinigay ng Diyos sa atin na pagkakataon, hindi lang tayo dapat mag-evangelize ng kapag nasa schedule. Sabi sa Biblia, maging sa kapanahunan at sa di kapanahunan, kailangan natin gampanan yung ating tungkulin. Araw-araw, ito po yung binibigay na pagkakataon sa atin ng Diyos. Kaya naman, patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos para magkaroon ng lakas, para magampanan po natin ng effective at mabisa yung tungkulin na iniatang ng Diyos para sa atin. At alam natin na isa sa mga tanda ng katapusan ng panahon, ipapangaral yung magandang balita sa lahat ng mga tao dito sa mundong ito. At nakakatawa dahil sa panahon po natin ngayon, hindi lang naman dito sa Pilipinas, pero sa iba't ibang mga parte ng mundo, naaabot na yung ebanghelyo, naaabot na ng ebanghelyo yung lugar po nila. So, may mga liblib, may mga tago, may mga hindi masyadong kilala na lugar. Pero dahil po sa matinding puso, or sabihin natin matinding sigasig at pagnanais ng mga brothers and sisters sa iba't ibang mga lugar, dadadala nila yung ebanghelyo sa probinsya o kung saan mang lugar, kung saan naroroon yung kanilang mga pamilya. Dahil alam naman natin na itong pag-evangelize ay hindi po optional. Alam naman natin na ito ibinigay sa atin ng Diyos na tungkulin, pangunahing tungkulin habang nandito tayo sa mundong ito. Hindi niya tayo binigyan ng pagkakataon, hindi niya tayo binibigyan ng resources, hindi niya tayo binibigyan ng oras at lakas para lang gugulin yung ating buhay sa ibang bagay. Naintindihan po. Kung paano yung Diyos ay nagnanais na lahat ng tao ay maligtas. Tayo rin po ay sana mabuo sa atin yung pagnanais na tulungan yung mga tao sa paligid po natin. Pero syempre, di natin ito magagawa ng basta-basta. Kaya nga nandito tayo, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagsama-sama para magtulungan sa isa't isa at magkaroon ng iisang puso para sa gawain po na ito. Naintindihan po. At darating yung time na matatapos lahat ng pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos para sa evangelism. So, dalawang bagay na lang po yung nag-uunahan. Para sa isang tao na hindi saved at para sa isang tao na ligtas. Una, para sa mga tao na hindi ligtas, ang dalawang pagkakataon na lang na binigay sa bago mangyari yung pagkakataon na yun sa kanila, una, kailangan nila mapanatili yung buhay nila. Pero kung sila ay mamamatay, yung pagkakataon na yun, na ibinigay sana sa kanila, hindi nila makukuha. Dahil wala ng chance. Naintindihan po. At isa pang pagkakataon na naghihintay na lang ay yung pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kapag dumating na siya, kahit buhay pa yung mga tao, wala na pagkakataon. Naintindihan po. Ayun, paano naman sa atin? Same din po. Hanggat nandito tayo at buhay, hanggat may lakas, may pagkakataon na binibigay sa atin yung Diyos, kailangan natin gampanan yung ating tungkulin bilang alagad niya, bilang anak niya. Habang tayo buhay, may pagkakataon. Pero pag tayo po ay namatay, maaaring iba na yung gamitin ng Diyos para dun sa family member. Pero syempre, napakaliit ng tsansa po na yun. Dahil hindi natin alam na hindi rin sila makinig sa ibang tao. Kung sa inyo nga, nahihirapan na kayo na mag-evangelize, paano pa kaya dun sa ibang mga brothers and sisters? Kaya, yung pagkakataon na ito, wag sana natin palampasin. Dahil maraming tao sa panahon po natin ngayon na nawawalan ng chance. Hindi lang sila, pati na rin po tayo. Naintindihan po. Kapag dumating rin si Jesus, wala na rin tayo pagkakataon para sa pag-evangelize. Kaya napakahalaga para sa atin ang oras. Napakahalaga para sa atin ang lakas at resources na binibigay ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Kaya naman, sa abot ng ating makakaya, patuloy nating naisin, patuloy nating ipag-pray na sana kahit pa isang kaluluwa pa, sana may dagdag sa karya ng langit, sana magawa po. Yes, ginagawa po ito ng ibang brothers and sisters. Pero ang tanong, sila na lang ba dapat
hayaan na lang natin sila. Total, nandiyan naman yung mga pastor, nandiyan naman yung mga evangelist, nandiyan naman yung mga leaders. Siguro sila na yung binigyan ng pagkakataon para gawin yun. Ako, tamang attend, tamang sama lang, tamang pray, tamang offering lang. Yes, hindi po, o wala po sa posisyon ng sa pag-evangelize. Hindi ibig sabihin na kailangan mo munang maging leader o kung anumang posisyon para magawa mo yun. Bawat isa po sa atin, iniligtas ng Diyos. Wala pong pinili yung Diyos, hindi siya namili na, ito lang muna ililigtas ko yung mga leader kasi gagamitin ko sila in the future. Hindi rin naman iniligtas ng Diyos na, ito magiging evangelist to in the future, kaya siya na lang muna yung ililigtas ko. Hindi po ganun. Naintindihan po. Bawat isa po sa atin. Yes, sa paningin ng Diyos, ibinigay sa atin yung tuntunin na ito o yung mission po na ito para gampanan po natin yung ating tungkulin bilang isang pagbabahagi o isang evangelist. Naintindihan po. Ngayon, dito po sa talata na binasa po natin. Bago dumating si Jesus, bago umakyat si Jesus sa kanyang kaharian at bago siya mamatay, patuloy niyang sinasabi sa mga alagad. Actually, yung binasa po natin, meron din siyang kwento sa Mateo at saka sa Marcos. So, kung babasahin po ninyo yung Mateo chapter 24, nandun po yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Sa Lucas chapter 21, saka Marcos chapter 13, same din, same message. Yung ipinaparating ng Diyos para sa mga alagad at sa mga naunang naligtas na bago ako bumalik sa ikalawang pagkakataon, ito yung mangyayari. So yung mga tanda ng katapusan ng panahon, lagi naman natin napapakinggan sa Bible seminar, di ba? Pero isa pa na bagay na bago dumating si Jesus, anong sinasabi niya sa atin bilang mga Kristiyano? Hindi lang tayo dapat na, obviously, nakikita ko na yung tanda ng katapusan ng panahon. Siyempre, may takot. Hindi naman ito mawawala sa atin. Pero hindi lang po dapat tayo magbantay at hindi lang tayo dapat maghintay kung anong dadating na next. Naintindihan po. Meron tayong dalawang bagay na napakahalagang dapat gawin habang naghihintay sa ikalawa niyang pagdating. Siyempre, yung evangelism, isa na yun. Pero dito po, sa talata po na ito, at gaya po na nakalagay sa itaas, kailangan magbantay. Kung mababasa po ninyo sa title, kailangan magbantay. At dalawang bagay po yung sinabi dito. Sa verse 34, sabi dyan, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili. So ito yung una na pag-aaralan po natin. Pangalawa, sa verse 36, maging handa kayo sa bawat panahon. Kaya ito po yung magiging title natin para sa araw po na ito. Mag-ingat at magbantay sa bawat panahon. So, dito sa Lucas chapter 21, isinalaysay ni Jesus Christ yung mga tanda ng katapusan ng panahon. At sinasabi niya dun sa mga alagad niya, sa mga naunang mga Kristiyano at yung mga tagasunod ni Jesus, noong panahon na yon, sinasabi niya mag-ingat kayo. At sabi diyan, maghanda kayo sa bawat panahon. So, kailangan natin mag-ingat sa ating sarili. Dahil darating yung panahon na yung mga tao, ayun nga, binanggit sa verse 34 na, baka magumon ang inyong puso sa katakawan, kalasingan, at mga alalahanin ukol sa buhay na ito. So, hindi po ito darating lang sa mga tao na hindi saved. Pati na rin po sa mga tao na naligtas, sinasabi ni Jesus na mag-ingat kayo, baka dumating sa point o dumating sa inyong puso o ma-overcome o ma-overtake ng inyong puso yung katakawan, kalasingan at mga alalahanin sa buhay na ito. So, alam natin na mahalaga yung mga bagay dito sa mundong ito. Pero hindi po ito dapat na mas higit na maging mahalaga para sa ating espiritu. Mahalaga yung para sa katawan. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, sinasabi sa atin ng Diyos, sinasabi sa atin ng Biblia, na mayroon pang isang bagay na mas mahalaga. Ano po ito? Ito po yung para sa espiritu. Naintindihan po. Kaya nga, sinasabi ng Diyos para sa atin, sa huling panahon, mag-ingat kayo at maghanda sa bawat panahon. So, dahil sinabi ng Diyos na dadating siya sa ikalawang pagkakataon, yung mga tanda ng katapusan ng panahon, siguradong mangyayari. Pero lahat ng bagay na ito, bukod doon, kailangan po mangyari sa atin. Naintindihan po. So, yung mga bagay na mangyayari in the future, bago dumating si Jesus, nakatakda na. Naintindihan? Wala na tayong magagawa doon kasi nakalagay na yun, natanda bago dumating si Jesus. Pero meron tayong dalawang bagay na magagawa habang nangyayari yung mga bagay na yun. Ano po yun? Sabi dito, mag-ingat at maging handa. Naintindihan po. Tandaan natin na
Sinabi sa Mateo chapter 5 verse 18, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang pudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang matupad ang lahat ng mga bagay. So mangyayari talaga lahat ng mga bagay na nakalagay na signs of last days na sinasabi ni Jesus. Totoo po itong mangyayari. At ang ilan sa kanila, nakikita natin sa panahon po natin ngayon na talagang nangyayari na patindi ng patindi. Kakaunti na lang yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Pero kahit na hindi pa nangyayari o kahit na matagal nang sinabi ni Jesus, pero hindi pa rin nangyayari hanggang ngayon, hindi ibig sabihin na nakalimutan na ito ng Diyos. Sinasabi sa atin na maging handa tayo at mag-ingat bago siya dumating at kailangan natin maghanda para sa atin Christian life. Ngayon, bakit ba tayo pinag-iingat ng Diyos? Para saan? Kailangan po natin maunawaan muna ito bago natin tignan kung saan ba tayo dapat mag-ingat. Bakit ba tayo kailangan mag-ingat? Una, syempre, dahil malaga sa paningin ng Diyos yung ating identity. Kung ikaw ay isang anak ng presidente, hahayaan mo lang ba yung anak mo na maging pasaway, gumawa ng krimen, at maging sakit ng ulo ng lipunan? Okay lang ba sa'yo? Kung ikaw ay isang respetadong tao, natural, gusto mo na bantayan din yung mga tao na nasa paligid mo, lalo na yung pamilya mo. Gusto mo na sila rin magkaroon ng buhay na respetado sa paningin ng lipunan. Tama po ba? Bakit? Kasi kung hindi mo sila babantayan, kung hindi mo sila iingatan, kung hindi mo sila iinstrakan, at magiging kabaliktaran yung pamumuhay nila kaysa sa'yo, sino unang-unang mapapahiya? Sino? Ako. Tayo. Tama po ba? Kaya sa family, yes, iniingatan natin. Kaya nga sa school, siguro naman yung mga magulang dito, sinasabi nyo sa anak ninyo, anak, huwag kang bully. Tama ba? O kayo pa yung nagsasabi na, anak, pag inaway ka, gantihan mo ha. Pag talagang medyo, medyo offensive na yung ginagawa sa'yo, labanan mo. Ganun ba? Hindi, di ba? Tayo nga mismo yung nagsasabi, anak, ingat ka sa mga ganitong tao, iwas ka sa kanila. Tama? Dahil alam natin kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila kapag napasali dun sa mga bagay na yun. Tama po ba? So ganito rin, sa harapan po ng Diyos, pinag-iingat niya tayo. Hindi lang dahil sa ating sarili, kundi dahil sa pangalan ng Diyos. Dahil sa identity natin bilang isang Kristiyano. Naintindihan po. Hindi man nawawala sa atin yung kaligtasan. Ngunit kailangan natin mag-ingat dahil maaari yung ating pamumuhay ay hindi maging kagaya na ng mga tunay na naligtas. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin mag-ingat. Kaya unang sinabi sa atin, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Pinag-iingat tayo ng Diyos sa ating sarili. Hindi niya tayo pinag-iingat lang dun sa mga nasa paligid natin. Unang niya pinag-iingat ay yung ating sarili. Dahil nais ng Diyos na makapamuhay tayo sa mundong ito na hindi na kagaya noon. Naintindihan po. Bakit tayo pinag-iingat? Kasi meron tayong former life. Tama po ba? Meron tayong dating kinagawian, dating buhay na ipinapamuhay. Pero tayo po ay naligtas na, tinihiwalay na tayo dun sa mundong yun. Hindi na tayo kabilang sa mga ganong klaseng mga tao. Inihiwalay tayo ng Diyos para gawin na yung kanyang kalooban. Ngayon, kung hindi ka mag-iingat, darating yung time na pwede kang ulit bumalik. Tama po ba? Maaaring, oo, naintindihan mo yung kaligtasan. Oo, naunawaan mo kung na yung dugo ni Kristo ay nagpatawad sa lahat ng kasalanan. Pero kung hindi ka mag-iingat, baka yung pamumuhay mo ay maging kagaya lang ulit ng dati. Naintindihan po. Kaya nga lagi tayong sinasabihin ng Diyos, huwag ninyong hayaan na matanghay yung puso po ninyo ng sanlibutan. Kung sino yung nakikipagkaibigan sa sanlibutan, nagiging kaaway ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin na i-isolate natin yung ating sarili o para makaiwas tayo, pupunta na lang tayo sa ibang lugar, malayo, tapos tayo lang mag-isa para wala tayong maging kaibigan sa mundong ito. Hindi po ganun. Ibig sabihin ng pagiging kaibigan sa sanlibutan ay wag nawa matangay yung puso mo ng sanlibutan. Di ba ganun yung pagkakaibigan? Dahil sa sobrang closeness po ninyo, yung puso po ninyo minsan nagiging iisa. Kasi nga, same interest. Same ng hobby. Same din ng mga bagay na ayaw. Kaya yun po yung pagkakaibigan. Tama? Pero sinasabi sa atin ng Diyos na huwag natin hayaan
na matangay yung puso natin ng sanlibutan. Bakit? Sa halip na yung puso natin ay magtuon sa Diyos, kung hindi natin iingatan yung ating puso, yung ating sarili, baka mamaya yung ating buhay ay maging kagaya lang ulit ng dati. Naintindihan po. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos na mag-ingat tayo sa mundong ito. Maraming bagay yung pwedeng maglagay sa atin sa kapahamakan spiritually. Lalo na sa panahon po natin ngayon. Ano po yung unang bagay na dapat natin pakaingatan sa mundong ito? Una, yung maling turo. Napakaraming mga tao na nagtuturo ngayon. Napakaraming mga tao na madali na lang sa kanila ma-access o magawa yung pag-share o sabihin natin na pagbabanggit ng mga Bible verse. Kaya nga sa panahon po natin ngayon, di ba? Kung mapapansin po ninyo, kahit po mga artista, minsan nagbabago yung buhay nila at sinasabi nila na ako ay isang anang Kristiyano, ganito, ganyan. So napakaraming access ng salita ng Diyos sa panahon po natin ngayon, di ba? Pero kung hindi tayo mag-iingat, maring madala tayo ng mga magaganda at mga mabubulaklak na salita na umaantig lang sa ating puso pero hindi naman sa ating espiritu. Naintindihan po. Yun po yung pagkakaiba ng magandang preaching kaysa dun sa preaching na para sa yung espiritu. Kaya sa mga tao sa panahon po natin ngayon, nakita natin, at kahit rin naman tayo noon, kapag maganda yung preaching, yung ating puso na antig, tama po ba? Pero pag patungkol na sa ating pamumuhay, patungkol na sa mga bagay na katotohanan, kapag nasasaktan na tayo, ayaw natin. Kaya may mga magagandang salita na napapakinggan natin sa panahon po natin ngayon. Pero maganda lang sa katawan, pero para sa espiritu, bibihira lang talaga. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin mag-ingat. Naintindihan po. Yung pag-iingat, hindi lang ito basta tuwing may panganib. Tama po ba? Yung pag-iingat ay araw-araw natin ginagawa. Tama po ba? Kahit nga yung pagtawid lang sa kalsada eh. Yung paglalakad. Dahil ba walang, sabihin natin, maganda yung panahon, maganda yung pakiramdam mo, hindi ka na ba prone sa aksidente? Actually, may mga nababalitaan nga tayo, naglalakad lang. Tapos nabangga. Kaya, kung hindi tayo mag-iingat, palagi, sa ating Christian life, lalong-lalo na, pwede tayo matangay. Naintindihan po. Dahil sa maling turo, dahil sa magaganda, sa pandinig na turo sa panahon po natin ngayon, mga tao na focus na lang sila doon. Sa halip na isipin, yung para sa kanilang espiritu, yung pagiging born again, para nagiging casual na lang, yung pagiging parang attendee na lang. Ay, born again ako. Pero pag tinanong, okay, paano yung kasalanan mo? Ay, syempre may kasalanan pa rin ako. Hindi naman mawawala yun. Yes, alam nila yung salita na born again. Alam nila yung salita na may pakanak na muli. Pero yung kanilang espiritu na nanatili pa rin patay. Bakit? Ang gusto lang nila pakinggan, yung pagiging born again na masaya. Yung pagiging tunay na born again, kung iisipin at pagbubulay-bulayin lang natin, ano mas marami? Kahirapan o kasiyahan? Kaya madalas tayong umiiyak, di ba? Madalas tayo nabibigo, madalas tayo na di-discourage. Kasi yung totoong pagiging Kristiyano ay hindi sa magandang sitwasyon. Naintindihan po. Pero yun nga, sa kabilang banda, yung mga tao, dahil para sa kanila, kapag blessed sila, kapag marami yung mga bagay na gusto nila, nakukuha nila, tingin nila, okay sila sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya kailangan natin mag-ingat dito sa mga ganitong klaseng turo. Kahit po sa unang panahon, yung mga Israelita, pinag-iingat sila dun sa mga bagay ng nasa paligid po nila. Nais ng Diyos na sa Kanya lang yung mga Israelita magtuon. Bakit? Kasi siya yung source. Naintindihan po. Siya na yung pinagmumulan ng kailangan nila. Pero yung mga Israelita, alam natin yung kwento, na naghahanap pa sila ng ibang bagay na source para sa kanila. Una-una na lang, yung pagkakaroon ng hari. Yung hari para sa kanila ay yung Diyos. Tama po ba?
Pero dahil sa kagustuhan nila, gusto namin magkaroon ng hari. Gusto namin yung may magiting na hari, yung nakasakay sa kabayo. Yung siya yung nangunguna sa amin, yung may espada, may kalasag, maganda yung armor. Gusto namin din ng ganun, yung ibang mga kumakalaban sa amin, may ganun, kami wala. Kaya nangyari sa kanila, yung unang hari na ibinigay sa kanila ay si Haring Saul. Okay naman sana sa umpisa, pero kalaunan, doon lumabas yung tunay na puso ni Haring Saul. Pero hindi lang basta dapat natin makita yung masamang nangyari kay Haring Saul. Actually, sa pamumuhay po nila ng mga Israelita, nung sila ay nasa panahon ng mga hari, na una si Haring Saul, tapos ibang mga hari. Kapag may mga hari na talagang pasaway at talagang matigas yung ulo, nagiging maayos ba sila? Hindi, di ba? Dahil sa pagnanais ng mga Israelita na sana meron kaming physical na hari. Na siya yung aming kikilalanin, i-acknowledge. Pero yung mga Israelita, nakatingin lang sila. Gusto lang nila makita yung physical na hari. Kaya binigay sa kanila si Haring Saul. Naintindihan po. Pero syempre, alam naman natin yung kwento. Namatay din si Haring Saul at nakakalungkot yung kanyang kamatayan. At sa uli, pumalit si Haring David. Ngayon, sa panahon ni Haring Saul, kung titignan natin, nais ng mga tao na yung focus ay sa kanila, sa physical. Gusto nila magandang hari, gusto nila ganitong physical na hari, magiting, ganyan. Pero sa panahon ni Haring David, ano pong isang bagay yung ginawa po niya? Kung titignan po natin yung pamumuhay ni Haring David, palagi niyang sinasabi sa mga Israelita na huwag kayong tumingin sa akin, tignan niyo yung Diyos. Kaya nililid niya yung mga tao sa Diyos. Nililid niya yung mga Israelita na bayan ng Diyos na umasa lang sa Diyos, huwag sa Kanya. Kaya kahit na hari siya, lagi siya nagpe-pray, Diyos, tulungan mo kami. Diyos, gabayan mo kami. Diyos, susugod ba kami o hindi? Lagi siyang sumasangguni dahil alam niya na siya physically, hindi naman talaga sapat yung kakayahan niya. At nais rin niyang ituro sa mga Israelita na sa Diyos lang tayo umasa, huwag sa ating sarili. Kaya, magiting na hari si Haring David. Hindi dahil malakas siya, kundi naging magiting siya na hari. At sikat at kilala dahil tinulungan niya yung mga tao na maibalik yung puso sa Diyos. Naintindihan po. Kaso nga lang, ano po nangyari? Pagkatapos niya, namatay siya. Pumalit si Haring Solomon. Ano po nangyari? Sa umpisa, okay naman. Sumasamba siya sa Diyos, humingi siya ng karunungan. Tama po ba? Pero kalaunan, ano po nangyari? Nabaling yung puso niya. Siya at yung mga Israelita sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At doon nagsimula yung nakakatakot na kasaysayan po nila. Naintindihan po. Kaya pinag-iingat tayo ng Diyos sa panahon po natin ngayon kasi may mga tao na sa panahon po natin ngayon, gusto lang tayo mag-focus sa katawan. Ayaw tayo mag-focus sa spiritual. Tingin kayo sa inyong sarili. Kawawa ka naman, wala ang ganito, wala ang ganyan. Kaya nga, magsikap ka. Pero hindi nila pinapansin yung para sa kanilang espiritu. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin mag-ingat. Mag-ingat sa mga pinapakinggan, mag-ingat sa kung anong binabasa at tinitignan. Dahil baka yung ating puso matangay. Naintindihan po. Kaya nga, I highly suggest, sana meron po kayong sariling Bible. Kung sakaling meron kayong sariling Bible, sana, highly suggest, basahin din po ninyo. Hindi po yan display. Okay po? Hindi po yan palamuti. Hindi yan isang accessory. Basta panahon po natin ngayon, di ba? Pag nakita, Bible siya. Kaya parang nagiging na lang, palamuti. Or accessory, yung Bible sa panahon po natin ngayon. Pero basahin po ninyo. Naintindihan po. Nandiyan yung source na kailangan po natin para hindi tayo matangay ng sanlibutan at para maingatan natin yung ating sarili. Naintindihan po. Kaya naman, pinag-iingat tayo ng Diyos sa ating sarili, hindi lang syempre sa physical, kundi lalo na sa espiritu. Naintindihan po. Ngayon, bakit tayo pinag-iingat? At saan tayo pinag-iingat? Na baka magumon ang ating puso. Alam niyo po ibig sabihin ng magumon?
magpakalunod, magpakasasa sa isang bagay. Sinasabi sa atin ni Jesus na ingatan mo yung puso mo na huwag magpakasasa. Una, sa katakawan. Yung tinignan ko po yung word na katakawan, hindi lang siya patungkol sa pagkain. From the root word itself, na katakawan, katawan. So pinapakain mo ng higit pa yung katawan mo ng mga bagay na para sa katawan. Naintindihan po. Kaya kailangan natin mag-ingat. Yung ating ingatan yung ating sarili na huwag tayo magumon yung ating puso sa katakawan o pagtuon lang sa mga bagay para sa ating sarili at dun sa mga ninanasan natin. Naintindihan po. Hindi sinasabi ng Diyos na pwede kaunti lang. Hindi sinasabi ng Diyos na pwede mo naman yung mga bagay na gawin o kung ano man kunin, tanggapin. Pero okay lang nga konti. Alam niyo po, ganyan din po yung sinabi o panunokso ni Satanas sa panahon po natin. Try mo lang. Wala namang mawawala sa'yo. Di ba Kristiyano ka naman ha? Try mo lang. Dahil po sa ganyang salita at panunokso ni Satanas, napakarami mga Kristiyano at kahit ako rin po, nahulog din dun sa mga ganitong klase, mga panunokso na subukan mo lang. Try mo lang. So sinasabi sa atin na ingatan natin yung ating sarili, totally ingatan. Iwasan at tanggihan. Hindi konti tumangga tapos stop na kapag medyo napapasobra. Hindi po ganun. Kailangan po natin na ingatan yung ating sarili na huwag magpakasasa. Yung self-indulgence po ay isang napakalaki o napaka-crucial na bagay na dapat natin ingatan sa ating puso. Kasi pwede nitong matangay yung ating puso na magtuon na lang sa mga bagay na physical, sa halip na sa mga bagay na spiritual. Naintindihan po. Kaya naman, sinabi dito, tingnan natin, Lucas chapter 16. Lucas chapter 16, verse 13. Lucas chapter 16, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, o kaya ay magiging at hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So kahit dito sinabi na yung magumon sa isang bagay, yung pagtutuon ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip, hindi rin pwede. Naintindihan po. Dahil it's either sasamba ka sa isa, hahamakin mo yung isa. Hindi pwedeng sabay. Naintindihan po. Hindi pwedeng kalahati sanlibutan, kalahati spiritual. Sinasabi sa atin ng Diyos na hindi pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. So, sinasabi niya sa atin na mag-ingat tayo. Dahil itong kulin natin sa harapan ng Diyos ay napakahalaga. Hindi sinasabi sa atin ng Diyos na huwag na tayo magtrabaho. Actually, dapat nga tayo magtrabaho. Dapat tayo mag-aral, dapat tayo gawin yung ating makakaya para matustusan yung buhay natin dito sa mundong ito. Pero, huwag nawa natin hayaan na yung ating puso ay magumon sa mga bagay na mga ginagawa natin sa mundong ito. Naintindihan po. Kagaya ng isang isda, saan siya nakatira? Sa dagat. Yung katawan po ba niya, yung laman niya sa loob, maalat ba? Meron po bang isda na yung laman ay maalat? Kahit anong creature pa, kahit poset o anuman, hindi po sila maalat sa loob. Tama po ba? Bakit? Kasi kapag pumasok din yung salt sa katawan nila, mamamatay sila. Naintindihan? Kaya ano pong ginawa ng Diyos? Nilagyan sila ng isang proteksyon. Alam niyo po yung kaliskis? Yung kaliskis na ito, is naglalarawan din po ito na kailangan natin magbantay sa ating sarili na although nandito tayo sa mundong ito, pero wag natin hayaan na yung ating puso ay mapasukan ng iba't ibang mga bagay ng mundong ito. Lalo na
yung mga kalayawan, yung mga bagay na pisikal, o pagnanasa lang sa laman. Naintindihan po. Kaya kailangan natin magbantay. Pinag-iingat tayo ng Diyos sa anumang sitwasyon. Naintindihan po. Kaya kung iisipin po natin, sabi dito, walang aliping naglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. So, tanungin mo, pag-isipan mo yung sarili mo at evaluate mo. Sa buhay ko ba? Yes, meron dalawang bagay palagi. Katawan o spiritual? Sino sa dalawa yung pinaglilingkuran ko at sino sa dalawa yung aking kinapupuotan? Palagi po dapat ninyong sinusuri o palagi dapat natin suriin yung ating sarili. Kasi hindi pwedeng sabay. Naintindihan po. Yes, sinasabi natin, balance, Christian life dapat. Opo, kailangan talagang i-balance. Kaya kung mag-work, kung kailangan, mag-work. Kung mayroong kailangan gawain sa church, puntahan natin, samahan natin. Pero hindi po sinasabi sa atin ng Diyos na i-balance mo yung pagnanasa ng laman at yung pagnanasa ng espiritu mo. Hindi niya po yung sinabi na i-balance natin. Okay? Nice ng Diyos na yung ating Christian life ay magtuon para sa mga bagay na spiritual. Huwag natin hayaan na yung ating puso ay matangay na mga bagay dito sa mundong ito. Kaya nga sabi dito, hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Diyos. Ano po yung isang bagay na dapat po natin pakaingatan? Sabi nga dito, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Hindi lang para sa pisikal o material o sabi natin yung richness, kundi yung kayamanan sa talino, kayamanan sa mga bagay ng ego o kaya sabi natin yung pagiging mapagmataas. Kailangan po natin ingatan yung ating sarili dun sa mga bagay na yun. Intindihan po. Yung mga bagay na ito ay dapat po natin gawin na hindi maging kalugod-lugod sa harapan ng tawag ito, ng mga bagay na ito, kundi maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. So, sinasabi sa atin na mag-ingat tayo dahil yung tungkulin natin sa harapan ng Diyos ay pagpakaingatan. Kung isipin natin, bakit pa tayo sinasabihin ng Diyos na ingatan kung siya naman nag-iingat sa atin? So yung nag-iingat sa atin bilang ama, tama po ba? Sabi nga, hindi ko hahayaan na yung paa mo matisod sa mga bato. Pero ba't niya sinasabi sa atin na mag-ingat? O ba't di na lang niya ginawa na alisin na lang natin yung mga sitwasyon na pwedeng makapagpapahamak sa spiritual o Christian life mo? Bakit di na lang niya yun alisin? Bakit hindi na lang niya tayo iiwas na mahulog tayo sa mga pagpapakasasa? Kaya naman gawin yun ng Diyos, di ba? Pero bakit di niya ginagawa? Kasi nga, meron tayong free will. Naintindihan po. Sinasabi niya sa atin na mag-ingat. Nasa sa atin kung iingatan din natin yung ating sarili. Naintindihan po. Dahil hindi tayo ginawa ng Diyos para maging robot. Yung utos ay para sa inuutusan. Tama po ba? Kaya gumawa yung Diyos ng utos kasi meron siyang mga tao na uutusan. Naintindihan po. So ano pong dapat gawin ng mga inuutusan? So madali lang naman yung sagot, di ba? Pero minsan na yun, nakakompromise natin. Diyos, baka pwede naman. Diyos, baka pwedeng saglit lang. Baka pwedeng konti lang. Kaya po tayo minsan nahihirapan sa Christian life natin kasi nga pinapapasok natin yung mga maliliit na habits at maliliit na gestures natin at hindi natin iingatan yung ating sarili ng lubos. Naintindihan po. Kaya naman, sinasabi sa atin ng Diyos na mag-ingat tayo dahil kung hindi, pwede natin ikapahamak ito. Siya yung mapagmahal na Ama. Hindi niya tayo nilikha para kontrolin. Hindi niya tayo pinipirsa na ibigin siya at sundin. Lahat tayo ay binigyan niya ng malayang pagpili o free will. Kung gagawin natin ito yung benefit. Kung hindi natin gagawin, ito yung consequences. Naintindihan po. Kaya kung aalisin natin yung ganitong klaseng tuntunin, ano pang sense ng ating Christian life? Kung gusto lang pala ng Diyos na maging maayos tayo, maging mabuti tayo,
hindi tayo matangay ng sanlibutan, ano pang sense ng ating Christian life? Ano pang sense ng ating struggle? Ano pang sense ng gantimpala? Naintindihan po. Mawawala ng kabuluhan yung pagsunod, lalo na yung pag-ibig. Dahil yung pagsunod, kaya nasabi ko kanina, mayroon nag-utos. At mayroon ding inuutusan. At mayroon ding tumutupad ng utos. Naintindihan po. So, ganito lang yan. Mayroon nag-utos. Ito yung Diyos. Tapos mayroon mga tao na inutusan. Tama? Tapos dun sa mga tao na inutusan, mayroon pang dalawang bagay. Susunod o hindi. Sino ka doon? Sa pag-isipan po ninyo. Sinasabi sa atin kanina ng Diyos, sa verse na binasa natin, ingatan natin yung ating puso na huwag magumon sa katakawan. Naintindihan po. Nais ng Diyos na yung puso natin ay maingatan. Nais ng Diyos yung ating Christian life ay maingatan. Kaya sinasabi niya sa atin, huwag tayong magumon. Huwag tayong magpakasasa. Naintindihan po. Kahit po mismo sa Biblia, may mga tao na dinecide nila o nag-decide sila sa kanilang sarili na yung puso nila ay para lang sa Diyos at yung paglilingkod nila ay para sa Diyos. Isang halimbawa, tingnan natin. Hosea chapter 24. Hosea chapter 24, verse 14 to 15. Isa rin po ito sa mga kilala na salita o mga patotoo ni Josue bilang isang tao ng Diyos. Basahin po natin. Josue chapter 24, verse 14 to 15. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos na mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinitirhan, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. So ito po, sabi ni Josue na sinasabi niya sa mga Israelita, kami, yung puso namin, ay maglilingkod sa Diyos, kasama ng aking sambahayan. Kayo, paano kayo? Sinasabi niya na ito yung gagawin nila. Nasa mga tao kung susunod sila kay Josue o hindi. Basahin natin, verse 16. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. At ang taong bayan ay sumagot, malayo nawa sa aming pabayaan ang Panginoon upang maglingkod. So ito yung nasa words nila. Tama? Kaso nga lang, alam natin, kalaunan, ayun, nakakalimutan nila. Nakalimutan nila yung kanilang sumpa na malayo nawa sa amin na aming pabayaan ang Panginoon upang maglingkod sa ibang mga Diyos. So alam natin yung mga kasunod na kwento, patuloy silang bumabalik. Patuloy nilang binabalikan yung mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga ninuno. Naintindihan po. Kaya nga, lagi natin paalalahanan, kagaya ni Josue na sinabihan niya yung mga Israelita, ako ay maglilingkod sa Panginoon kasama ng aking sambahayan. Kayo, paano kayo? Yan naman, sinasabi sa atin ng Diyos na kung gusto natin maglingkod sa Kanya, siya rin yung mag-iingat sa atin. Siya rin yung maggagabay sa atin habang naglilingkod sa Kanya. Naintindihan po. Kaya, inutusan niya tayo na mag-ingat sa ating sarili. At ito po yung dapat nating gawin. Pero kung wala yung ating pagsunod, yun nga, consequences yung tatamuhin po natin. Pangalawang bagay, pinag-iingat tayo ng Diyos dahil nais ng Diyos na mabuo sa atin yung proseso ng pagpapakabanal. Yung proseso ng pagpapakabanal, ibig sabihin yung sanctification, ay isang proseso. Hindi yun instantly. Naintindihan po? Ang instant lang sa atin ay yung justification. Ibig sabihin yung pagliligtas sa atin ng Diyos. Meron ba tayong ginawa para mailigtas tayo ng Diyos? Naging sapat ba tayo para iligtas niya tayo? Hindi. Dahil lang sa biyaya, dahil sa pag-ibig niya sa atin. Tama po ba? Pero, yung ating Christian life ay hindi po libre.
Kaligtasan lang po yung libre. Pero yung Christian life natin, hindi libre. Maraming tayong dapat na ibayad at isakripisyo. At minsan, ipagpalit. Naintindihan po. Hanggang sa mabuo sa atin yung mga bunga ng Espiritu. Ano po yung bunga ng Espiritu? Meron pong siyang di ba? Pero actually, singular form lang naman siya sinabi. Bunga ng Espiritu. So meron lang siyang iba't ibang parts. Naintindihan po. Nandiyan yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagkitsaga, kagandaang loob, kabutihan, katapatan, kaabuhan, at pagpipigil sa sarili. Kaya yung huli, ito po yung isang bagay na kailangan po natin gawin para maingatan din natin yung ating sarili. Ano po yun? Kailangan magpipigil. Naintindihan po. Yung ating katawan, magnet ng kasalanan. Pero kailangan po natin pigilan yung ating pagnanasa, pigilan yung ating mga kalayawan para maingatan natin yung buo nating katawan. Naintindihan po. Paano natin mapipigilan yung ating sarili kung wala naman tayong tulong ng Espiritu Santo? Kung wala siya, hindi natin kaya. Mahuhulog lang tayo. Pero binigyan niya sa atin yung Espiritu Santo para tulungan tayo na ma-workout yung ating Christian life para sa pagpapakabalan. Tingnan po natin ito. Filipos chapter 2 verse 12 hanggang 13. Yung isa pong name o isang pangalan po ng Espiritu Santo ay katuwang o katulong. Hindi po siya katulong na utusan, okay? Katulong na tumutulong sa atin. Filipos chapter 2 verse 13 to 14. Filipos chapter 2, verse 12 to 13. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi hindi ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, paging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban. Sabi dito sa verse 12 na hindi lang kapag nandyan ako or kahit na wala ako, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Hindi po ito kaligtasan para sa Espiritu. Ito'y kaligtasan para sa ating character. Yung ating sanctification, naintindihan, o pagpapakabanan. Para magawa po natin na matakot at manginig habang wina-workout natin yung ating Christian life, huwag natin kakalimutan yung pagpipigil sa sarili. Naintindihan po. Halimbawa, di ba may mga batas ito sa mundong ito? May mga batas na kapag ginawa mo, may penalty. Alam niyo po, sa Singapore, isa po sa batas doon, bawal kang dumura sa kalsada. Dahil mayroon pong multa. Pero dito sa Pilipinas, at kahit ako, minsan guilty po ako eh. Siguro kung nasa Singapore ako, marami na akong multa. Yung hindi binabantayan yung sarili dun sa mga bagay na parang bang napakaliit lang. Na parang hindi naman masyadong mabigat itong ginagawa ko. Kaya tingin ko hindi naman ganun kabigat sa aking Christian life. Pero kung wala kang takot at panginginig, at kung hindi mo pipigilan yung sarili mo, kahit na dun sa maliliit na habits, maliliit na mga bagay na bumibitag sa atin, pwede tayo mahulog. Tama po ba? Kasi sinasabi sa Biblia na yung maliit na langaw, alam niyo po yung langaw? Maraming langaw po dito. Ng mga nakaraan, pati lamok. Yung langaw po, sabi sa Biblia, kaya niyang pabahuin. Sabi natin, sirain yung isang jar ng mamahaling pabango. Kahit na pwede siyang ibenta sa malaki at meaningful na halaga, pero dahil nga na-contaminate na ng isang langaw, yung value niya ay nawawala ng bisa. Naintindihan po. So same din. Ito po illustration na kung yung maliit na kasalanan yung papasok sa atin, yung ating Christian life ay unti-unting babagsak. Naintindihan po. Bigyan po ng isang halimbawa.
Ito po isang baso na may malamang tubig. So 2 to 3 minutes, kaya natin itong hawakan ng ganito lang. Tama? Pero kung hahawakan natin ito ng 2, 3, 4 hours, ano kaya mararamdaman ng ating kamay? Maliit lang naman to bakit ganun? Tama? Ngayon, sinasabi sa atin ng Diyos na kailangan mong magpigil sa iyong sarili kahit nasa maliliit na bagay. Kasi kung hindi, pwede kung ikabagsak yung iyong Christian life. Naintindihan po. Kung meron kang isang bagay na pinangahawakan tapos hahayaan mo lang na makapasok sa iyong kasalanan, pwede mo itong mabitawan. Naintindihan po. Kaya naman, yung pag-iingat at pagpapigil sa sarili, hindi lang po occasionally. Sinasabi sa atin na ingatan natin yung ating sarili sa lahat ng pagkakataon. Naintindihan po. Hindi lang kapag nasa harap ka ng kasalanan, hindi lang kapag nasa harapan ka ng tukso, hindi ka lang doon dapat mag-ingat, kundi kahit na wala pa yung panunokso at wala pa yung mga bitag ni Satan, ay kailangan na ingatan mo rin yung sarili mo. Naintindihan po. Panghawakan natin yung sinabi sa atin ng Diyos na magpigil sa ating sarili at magtiis at magkaroon ng takot at panginginig. Naintindihan po. Kaya yung pagputos sa atin, maring mabigat, maring sabihin natin nakakapagod. Ba't ko ba kailangan panghawakan pa yung takot? Ba't kailangan pang panghawakan yung panginginig at pagpipigil sa sarili? Nahihirapan na nga ako eh. Kaya ano mangyari? Bibitawan na yung tasa. Ngalay na ako, pagod na ako, kaya bitawan ko na lang. Kaya ano pong mangyayari? Doon na papasok yung unti-unti o maliliit na kasalanan na bumibitag sa atin. Last time na pag-aralan po natin yung tungkol sa katamaran, di ba? Actually, bigat, o sabihin natin, na kasalanan po yung pagiging tamad. Dahil sa pagiging tamad, marami kang bagay na hindi nagagawa. Kaya, kung yung feeling mo, kailangan mo ng pahinga, yung feeling mo, kailangan mo ng pag-unwind o kung ano man na leisure, kailangan mo mag-ingat. Dahil mamaya, isa na rin yan sa bitag ni Satan. Pahinga ko na. Pahinga ka muna. Pero naman sa Wednesday, kahit ngayon Sunday, pwede mo nang skip. Or kung sakaling hindi pwede mag-skip, pati na lang ng Sunday, pero Wednesday, medyo. So kung hahayaan lang natin yung ganitong klaseng habit, unti-unti po itong kakain sa ating pamumuhay. Kaya yung habit po, ay nasabi ko, nanganganak siya. Yung habit, magiging hobby. Tama? At yung hobby, kapag lagi mo nang ginagawa, magiging parte na ng buhay mo. Naintindihan po. Kaya kung hindi natin iingatan yung ating sarili dun sa mga maliliit na habits na tumatangay sa atin, ayan, pwede itong maging parte ng ating buhay. Kung lagi mong inaano sa sistema mo na kailangan mong gawin yung bagay na ito, lalo na yung mga kalayawan, yung mga social media o kung ano man na nakakapagpabitag sa iyo, magiging parte na ito ng buhay mo. At hindi mo namamalayan na pati katawan mo hinahanap-hanap na ito. Parang tagal ko nang hindi nagtitiktok Parang tagal ko nang hindi nagsasayaw-sayaw. Dahil po sa sistema na binuo natin sa ating puso, sa ating katawan, yung ating katawan, lagi na itong hahanapin. Kaya ano pong sabi? Pagpipigil sa sarili. Naintindihan po. Kahit na meron na tayong urge na gawin ito, pero kung hindi naman ito makakatulong sa ating Christian life, palagi natin palalahanan. Lagi tayong mapaalalahanan ng salita na magpigil sa sarili. Naintindihan po. So, lagi po din ako napapaalalahanan ng salita na ito kapag napapadaanan ko. Kaya nga sabi dito, may nakatingin man o wala, sabi dyan, pakaingatan mo yung iyong kaligtasan o yung sarili, yung Christian life kami, takot at panginginig. Naintindihan po. Bakit? Nandiyan yung Diyos para tumulong sa'yo. Paring mahirap para sa'yo, pero nandiyan yung Diyos. Kung talagang tunay ka naligtas, ikaw ay tutulungan niya. Naintindihan po. Kaya,
sinasabi sa atin ng Diyos na mag-ingat tayo. Hindi lang dahil kaya natin o tayo hinahayaan na lang yan tayo na mag-ingat lang. Kundi kasama yung Diyos, pakaingatan natin yung ating sarili. So isa sa halimbawa ng pag-iingat o paggugumon sa katakawan, isa po sa kwento tungkol kay Belshazzar. Kilala niyo po si Belshazzar? Tingnan po natin sa Daniel chapter 5. Medyo mahaba po yung kwento tungkol sa kanya, pero try ko po na i-explain. Daniel chapter 5, basahin muna natin yung 1 to 4. Ito po si Belshazzar, isa po siyang hari. Basahin natin mula verse 1 hanggang 4. Daniel chapter 5, verse 1 hanggang 4. Nakita niyo na po? Okay. Sige po, basahin natin. Daniel chapter 5, verse 1 to 4, 3 to 1. Ang haring si Belshazzar ay nagdaos sa malaking handaan sa isang libo. Nang matikman ni Haring Belshazzar ng alak, ipinag-utos niya na dalhin doon ang mga sisidlang ginto at pilak na kinuha ni Nebuchadnezzar na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari ng kanyang mga maharlika, ang mga asawa at ang kanyang mga asawang lingkod. Kaya dinala nila ang mga sisidlang ginto at pilak na inilabas sa templo na bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang mga ito ay iniwan ng hari, ng kanyang mga maharlika, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga asawang lingkod. Sila'y nag-inuman ng alak at nagpuri sa mga Diyos na ginto, pilak at tanso, alak, bakal, kahoy at bato. So ito po, si Belshazzar. Yung hari ng time po na ito, dito po sa aklat po ni Daniel. So meron siyang kapistahan na ginawa. So dito po, dahil natikman niya na may masarap na alak, so ano pong ginawa niya? Yung mga kagamitan sa templo, yun yung ginamit niya para mag-enjoy, para tamasahin at magpakalunod sa kapistahan ng time po na yun. At ito po isang malaking kasalanan. Pero ginawa lang niya ito na parang napaka-casual lang. Kaya nga sabi dito, diba? Nung natikman niya yung alak, ipinag-utos niya na yung mga mahalagang bagay ng templo, kunin nyo. Yun yung gamitin natin para gawing, sabi natin, shot glass. Gawin nating wine glass. Gawin nating, lagayan ng alak. Sa para bang napakasimpleng bagay lang ng mga gamit na yun. Kaya, isa po sa lesson dito, kapag pinapasok natin o kapag tinikman natin yung kasalanan, kahit yung mga bagay na mahalaga sa atin, minsan nakakompromise. Naintindihan po. Yung mga halagang bagay ng Diyos, halimbawa, yung katamaran, para bang simpleng bagay lang, pero kung uunti-untiin mo na tamarin ka na, hindi ka na makapagbasa. Sigurado yan. Hindi ka na makapag-pray, tatamarin ka na makita yung brothers and sisters, yung puso mo hindi na mag-aalab at manlalamig towards sa ibang brothers and sisters. Bakit? Dahil sa simpleng katamaran. Kaya nga dito, natikman pa lang niya yung alak. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung mga bagay na kagamitan ng templo. Naintindihan po. Kaya yung mga bagay na dapat hindi niya ginawa, nagawa niya. Bakit? Dahil dun sa natikman niya yung alak. Kaya yung ganun po yung kasalanan, tandaan po natin na mayroon po itong kapangyarihan na ilayo tayo dun sa mga bagay na mahalaga na spiritual para hindi natin makita yung value ng ating Christian life. Yun po yung kasalanan. Kaya nga nakakatakot. Naintindihan po. Tuloy natin yung kwento. Si Haring Belshazzar, isa po siyang hari at kailangan niya magbantay dahil yung time po na ito, pero mga mananakop ng iba't ibang mga bansa. Pero nga lang, ito si Haring Belshazzar, sa halip na maghanda sa isang labanan, sa halip na mag-prepare, anong ginawa niya? Nag-party siya. Ano po nangyari? Basahin natin,
Verse 18 hanggang 23 po muna. Sinaway siya ng Diyos dahil sa kawalang paghahanda niya ito sa pamamagitan po ng isang kababalaghan. 18 to 24 at 23. Basahin po muna natin. 3 to 1. O Hari, ang kataas-taasang Diyos, nagbigay kay Nebukadnezar ng iyong ama ng kaharian, kadakilaan, kalawalatian at halan. Dahil sa kadakilaang ibinigay niya sa kanya, nanginig at natakot sa harapan niya ang lahat ng mga bayan, mga bansa at wika. Ang ibig niyang patayin ay kanyang pinapatay, at ang ibig niyang buhayin ay kanyang hinahayaang mabuhay. Ang ibig niyang itaas ay kanyang itinataas, at ang ibig niyang ibaba ay kanyang ibinababa. Ngunit nang ang kanyang puso ay magpakataas, at ang kanyang espiritu ay magmatigas, at siya'y nag-aasal ng may kapalaluan, siya'y pinatasik sa kanyang trono na nagahari, at ang kanyang kaluwalhatian ay inalis sa kanya. Siya'y pinalayas mula sa mga anak ng mga tao, at ang mga puso ay naging gaya ng nasa hayop, at ang kanyang tahanan ay kasama ng mailap na mga asno. Siya'y kinakain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit. Hanggang sa siya'y kilalanin na ang kataas-taasang Diyos ay maghahari sa kaharian ng mga tao, at ilulukmok niya. Ngunit ikaw ay niyang anak, o Belshazzar, ay hindi mo pinagpakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat ng ito. Itinaas mo ang iyong sariling laban sa Panginoon ng langit. Kanilang dinala ang mga sisidlan ng kanyang bahay sa harapan mo, at ikaw at ang iyong mga maharlika, at ang iyong mga asawa at ang iyong mga asawang lingkod ay uminom ng alak mula sa mga iyon. Pinuri mo ang mga Diyos ng pilak, ginto, tanso, bakal, kahoy at bato na hindi nakakita, nakakarinig o nakakaalam ang Diyos ay may pahing at kanya lahat ng iyong mga lakad hindi mo nilawala. So, sinaway siya sa pamamagitan ni Daniel. So, sabi niya, ginawa na ng tatay mo, si Nebukadnezar, yung mga kapalaluan, yung mga hindi magagandang bagay. Tapos ikaw, nakita mo na yung ginawa niya at hindi naging mabuti yung consequences na nangyari sa kanya. Tapos ikaw, ginaya mo pa. So, ito po yung naging pagsaway ni Daniel, sa pamamagitan ni Daniel, kay Belshazzar. Tapos, nagpakita yung Diyos ng isang kababalagan kay kay Belshazzar, na mayroong warning na mangyayari sa kanila. Tingnan po natin, mula verse 24 hanggang 31. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Kaya't mula sa kanyang kaharian ay sinugo niya ang kamay at sinulat na ito'y inukit. At ang sulat na inukit, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ito ang kahulugan ng bagay, Mene. Binilang na ng Diyos ang mga araw ng iyong kaharian, at ito ay winakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at natuklasang kulang. Ngayong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persya, na magkagayoy nagutos si Belshazzar at dinamitan si Daniel ng kulay ube at kwintas na ginto at inilagay sa palibot ng leeg niya. Gumawa siya ng pahayag tungkol sa kanya at siya ay dapat maging ikatlong pinuno sa kaharian. Nang gabing iyon ay napatay si Belshazzar na hari ng mga Kaldeo at tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian, na siya nooy halos 62 taong gulang. So, sa umaga, siguro nagpa-party na sila. Tapos di nila alam, sa gabi, lulusobin na sila at si Belshazzar ay mapapatay. So, dito, may binanggit po ng mga, siguro napadaanan nyo na po ito, at may mga words dito na binanggit at inukit sa pader, gamit yung kamay. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Anong ibig sabihin nung una? Yung Mene. Numbered, ibig sabihin, or to count, to number. So, yung interpretasyon po na sinabi ni Daniel ay nilagay sa verse 26. Binilang na ng Diyos ang mga araw ng iyong kaharian at ito'y pinakasan. So, sinabi na ng Diyos sa pamamagitan ni Daniel na yung kaharian mo ay matatapos na. Dun sa buhay na pinagkalob sa'yo, hindi mo ginampanan yung tungkulin mo bilang isang hari, hindi mo ginawa at gumawa ka pa ng mabigat na kasalanan, kinuha mo pa yung mga kagamitan sa templo, at ikaw, matatapos na yung iyong paghahari at ikaw ay mapapatay.
Naintindihan po. So, dito rin, sinasabi sa atin na tayo po ay binibilang ng Diyos. Tayo po ay ina-account ng Diyos at binibilang niya yung mga pagkakataon na binibigay sa atin. At darating yung time na yung pagkakataon na yun ay matatapos din. Naintindihan po. Kaya mene. 2 beses po ito yung binanggit. Kaya binilang ng Diyos ang iyong mga araw at ito ay winakasan. Ngayon, para naman sa atin, hindi kagaya ni Belshazzar na sa halip na magbantay bilang isang hari, ano pong ginawa niya? Nag-focus lang siya sa mga happy-happy. Sabihin natin party. Kaya dahil po sa pagtikim niya ng alak, doon po nagsimula yung kanyang malaking kasalanan. Ganun din po sa kasalanan. Yung pagtikim sa kasalanan ay magdudulot din sa atin sa mabigat na pagbagsak. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos, tinuturuan niya tayo na yung araw natin, bilangin natin. Hindi ibig sabihin na, oy, ano na ngayon? Anong date na ngayon? 16. Ilang araw na lang. December na. Hindi ganun. Yung araw-araw na binibigay sa atin ng Diyos, palagi nating bilangin at i-evaluate. Nasaan na ba yung Christian life ko? Yung Christian life ko ba nag-grow o hindi? Yung Christian life ko ba nagiging maayos sa harapan ng Diyos o hindi? Kaya tingnan po natin ito. Awit 90. Awit 90, verse 12. So kapag binabanggit po yung awit 90, isang bagay po yung naaalala natin, di ba? Yung verse 10. Yung ating buhay ay may hangganan lang. Tapos, may hirap at kaguluhan lamang. Parang singaw. Pero meron po isang bagay. Sa verse 12, basahin po natin. Awit 90, verse 12. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng puso may karunungan. So, hingin natin yung karunungan sa Diyos na bilangin na evaluate yung ating buhay. Hindi lang dun sa mga araw na ginugugol natin. Naintindihan po. Kaya si Belshazzar, tapos na yung ibinigay niya ng pagkakataon o binigay ng Diyos na pagkakataon sa kanya at patatapos na yung kanyang pagiging hari. Naintindihan po. Kaso nga lang, napakasama ng kanyang ending. Ano po yung ending niya? Kasalanan. Huwag nawa po sana tayo na maubusan ng araw, maubusan ng hininga at buhay habang ginagawa yung kasalanan. Naintindihan po. Yes, itinakda ng Diyos sa atin yung araw na kung kailan tayo mamamatay. Hindi nga natin alam kung kailan. Pero sigurado po ito mangyayari. Pero ano pong itinuturo sa atin ito? Turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Para saan yung pusong karunungan? Para bantayan natin yung ating sarili. Para ingatan natin yung ating sarili. Naintindihan po. Pangalawa, ano pong sabi kanina? Tekel or tinimbang. So, ibig sabihin ng tekel, wala po siya sa weight to weigh or shekel. Ginagamit po sa scale, timbangan po na ganun. So, sabi doon, you have been weighed in balances and found wanting. Tinimbang ka, pero kulang. Ano po yung pag-uulang niya? Kulang sa kanya yung mga bagay para sa spiritual. Nagtuon lang siya para sa physical. Kaya anong ginawa niya? Naglasing. Nag-inom. Kasi hindi binantayin yung sarili. Naintindihan po. Nais ng Diyos na tayo po, titimbangin din sa ating Christian life. Kaya ano po dapat yung mas maging lamang? Katawan o spiritual? Sana spiritual. Naintindihan po. Kasi darating yung time na tayo po ay titimbangin ng Diyos kung ano po yung ginawa niya ginawa natin para sa Kanya at susuklian niya. Base lang din dun sa ginawa natin. Ito po yung gantimpala. Naintindihan? Ngayon, ano po yung huling salita? Upharsin or divided. Ibig sabihin na yung kanyang kaharian ay mahati. Kaya ano po nangyari sa huli? Sabi kanina, di ba? Nang gabing iyon ay napatay si Belshazzar na hari ng mga Kaldeo at tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian at nooy halos 62 taong gulang.
So yung mga bagay na sanang magiging legacy niya, nawala sa kanya. Kaya imagine po ninyo, naging hari siya, pero dahil lang sa maliit na pag-inom, maliit na happy-happy, nawala sa kanya yung kaharian. Kaya, hindi lang tayo pinag-iigat ng Diyos kasi may mga maliliit lang na damages na dadating sa atin. Merong pwedeng malaking damage yung pwedeng dumating sa atin kung hindi tayo mag-iingat. Naintindihan po. Kaya naman kailangan natin pakaingatan yung ating sarili. Lalo na sa katakawan. Yung paggugumon sa katakawan, ibig sabihin yung self-indulgentness. Naintindihan po. Hindi naman tayo pinagbawalan ng Diyos na gawin yung mga bagay na yun. Pero huwag natin hayaan na yung puso natin ay magumon. Ibig sabihin na magumon, doon na lang magtuon. Naintindihan po. Kaya ano po yung next? Mag-ingat sa kalasingan. Pinag-iingat tayo ng Diyos na huwag magumon ng ating puso sa kalasingan. So, hindi lang po ito tungkol sa yung mismong alak na iniinom, kundi yung kalasingan mula sa mga bagay ng mundong ito. Hindi ko alam kung lahat po ay naka-experience na malasing. Siguro yung ilan sa inyo. Ano po yung nagiging pakaramdam ng isang lasing? Yes, nahihilo. Ano pa? Sakit yung ulo, ganyan. So yun. Yun yung isang keyword eh. Hindi na alam kung anong ginagawa. Na para bang wala na sa realidad. Kaya di ba? Sinasabi natin wala sa ulirat. Ganun po yung pagiging lasing. Physically. At sa espiritu, pwede rin tayo na malasing mula sa mga bagay ng mundong ito. At hindi na natin makita yung realidad. Ang gusto na lang natin, peking realidad, peking kasiyahan, peking kagalakan. Ganun po yung ginagawa ng alak sa atin spiritually. Dinadaya tayo sa ating puso. Naintindihan po. Kaya diba, sikat na sikat yung mga palabas ngayon eh. Yung mga palabas sa pelikula, na para bang may superhero talaga. Na para bang may happy ending palagi sa mga kwento. Yung tipong dadating si Prince Charming, tapos happily, ano yung tawag nila? Happily ever after, yung mangyayari. Na para bang gusto na lang ng mga tao na maging ganun yung buhay nila. Tama po ba? Kaya yung ibang tao na medyo na focus po dun, nagiging kakaiba na rin po yung iniisip nila. Isip nila, bakit ganito yung buhay ko? Nasaan yung Prince Charming para sa akin? Nasaan yung prinsesa? Nabubuhay sila sa peking realidad. Ganito po yung pagiging lasing. Kaya bilang Kristiyano, huwag natin takasan yung realidad. Kundi kalakip ng ating realidad yung ating Christian life. Yung Christian life natin ay totoo. Hindi po ito teorya. Naintindihan po. Hindi sinabi ng Diyos na kapag ginawa natin ito, may bigyan tayo ng gantimpala na para bang gantimpala na isang magic lang. Hindi ganoon. Tayo po ay nasa realidad. Naintindihan po. Kaya pinag-iingat tayo ng Diyos na huwag magpakalasing. Huwag natin hayaan na madaya tayo ng mga kalayawan dito sa mundong ito. Pero yun nga, kapag nagpapakalasing tayo sa mga bagay ng mundong ito, nakakalimutan natin yung ating Christian life. Naintindihan po. Hindi naman sa hindi natin alam yung ating Christian life eh. Ang problema, nakakalimutan natin kapag nagpapakalasing tayo sa kalayawan. Naintindihan po. Kahit nga yung pagbabasa, di ba, minsan. Dahil nakakalimutan mo magbasa, o kinalimutan mo magbasa, nag-focus ka sa social media, sa halip na ang basahin mo ay Facebook. Hindi na yung Facebook. Alam niyo po yung Facebook? Sa panahon po ni Noe, ganito po yung nangyari sa panahon po nila. Sunod natin yung kwento, di ba? Na sila ay nag-focus lang para sa mga physical, kumain, uminom, at para sa asawa. Ganito po yung ginawa po nila. Sa uli, nalipol po sila. Pero sa panahon po natin ngayon, ganito rin po yung nangyari. At kahit sa mga Kristiyano, pwede po ito mangyari kung hindi tayo mag-iingat at babantay. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Lucas chapter 17. Medyo bibilisan ko na lang po. Lucas chapter 17, basahin po natin mula verse 26 hanggang 30. Lucas chapter 17, 26 to 30. Basahin po natin ng sabay-sabay kapag nakita na po.
Lucas chapter 17, verse 26 to 30. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nalipol silang lahat. Gayon din ang nangyari sa araw ni Lot. Sila'y kumain at uminom, bumili at nagbili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na anak ng tao. So dito po binanggit, Old Testament at New Testament na propesiya. Noon daw, mayroong paghukom po sa tubig. So bago mangyari yun, ano po nangyari sa mga tao? Nag-focus sila sa pagkain, pag-inom, saka sa pagpapamilya. Ngayon, yung panahon naman ni Lot o yung Sodoma at Gomorrah incident ay isang shadow sa panahon natin ngayon na babaha ng apoy. Ngayon, bago bumaha ng apoy, ano pong ginagawa ng mga tao? Pain, umiinom. Nagpo-focus para sa pamilya. Ngayon, gayon din naman ang mangyari sa araw ng tao. Sa anak ng tao ay mahayag. Bago dumating daw si Jesus, ganito rin yung gagawin ng mga tao. At kung hindi tayo mag-iingat magbabantay, tayo rin ay pwedeng mahulog dito sa ganitong klaseng pandaraya ng sanlibutan. Focus ka muna sa sarili mo. Matagal pa naman si Jesu Cristo. Focus ka muna para sa family mo. Kasi wala pa naman siya. Focus ka muna para sa sarili mo. Para abutin mo yung mga pangarap mo. Kaya dito, sinasabi sa atin na kung noong unang panahon, yung mga tao, nag-focus sila sa mga bagay na physical at nalipol silang lahat, kung yung mga tao malilipol din, mag-focus din sa panahon po natin ngayon, malilipol din sila at babahan ng apoy. Ayun. Tayo rin ba malilipol kapag nagtuon lang tayo sa mga bagay na ito? Hindi po. Sinabi sa Biblia na meron dalawang tao na nagpe-prepare ng bahay. Yung iba, gumagamit ng matibay na materyales. Yung iba, gumagamit ng kahoy, luwad, saka mga dayami. Nung parehong sinunog, sino po yung natira? Yung mga yung tao na gumawa at ginamit yung materials na matibay. Naintindihan po. Pero yung gumamit ng mga light materials, ano po nangyari sa kanya? Natupo. Naintindihan po. Ganun din po. Hindi man mawala yung kaligtasan natin. Pero, depende sa kung anong pinaghahandaan natin dito sa lupa, kung ano yung tatamasahin natin sa langit. Kaya konektado po palagi yung mundo natin at yung kaharian ng langit. Hindi pwedeng hiwalay. Naintindihan po. Kaya nga, kung anong ginagawa natin dito sa mundo, gagantimpala niya dun sa langit. Ibig sabihin, may connection ito. Kung ikaw ay nagbabasa, may gantimpala. Kung ikaw ay nagpe-pray, may gantimpala. Kung ikaw ay nakikisama sa fellowship ng may buong puso, may paglilingkod, may gantimpala. Lalo na sa evangelism. Naintindihan po. Kaya lahat ng bagay na yun ay may connection sa kabilang buhay, dun sa kabila, dun sa kaharian po ng Diyos. Pero kung hindi tayo mag-iingat, ako mamaya, nagtutuon tayo sa mga bagay dito sa mundo na wala namang kinalaman sa langit. Ano pa mangyayari? Matutupok lang po ito ng apoy. Naintindihan po. Kaya wag sana tayo yung tao na magtatayo ng bahay pero light materials lang yung ginagamit. Ibig sabihin na nagtatayo siya ng Christian life niya pero ang ginagawa naman niya ay mga bagay ng sanlibutan. Mabibuild up ba niya yung Christian life niya? Hindi. Kaya pinag-iingat tayo ng Diyos at pinagbabantay dahil sa huling panahon, baka yung ating puso ay matangay. Naintindihan po. Dahil yung mga tao, sabi nga dito, sabi dun sa verse na binasa natin kanina, di ba? Lahat ng ito ay mangyayari sa lahat ng tao, hindi tayo exempted. Yes, sigurado yung kaligtasan. Pero kailangan nating bantayan at ingatan yung ating puso bago dumating si Jesus. Para kapag humarap tayo sa Kanya, wala tayong maging anumang kahihiyan. Naintindihan po. Kaya, sinasabi sa atin na kung magtutuon tayo sa ating puso ng mga bagay na physical, may pagkawasak. Kagaya po ni Lot. Bakit si Lot po yung ginamit na example sa Sodoma at Gomorrah? Actually, kasama naman niya si Abraham. Tama?
Ang problema, nung pinapili siya, Lot, masyado na marami yung ating ari-arian. Hindi na tayo magkasya sa isang lugar. Kaya, pupunta ako sa kaliwa, punta ka sa kanan. Sa halip na ang sabihin ni Lot, hindi, Abraham, hindi ako iiwalay sa iyo kasi kasama mo yung Diyos. Ano po nangyari? Humiwalay siya. Nakita niya yung isang maluwang na parang. Tapos unti-unti, nakarating siya sa entrance ng Sodoma at Gomorrah. Dun sa Sodoma at Gomorrah, ano po nakikita niya? Sabi sa Biblia, nagpapakasama yung mga tao. Alam natin naman yung kwento kung ano po yung kasalanan dun sa Sodoma at Gomorrah, di ba? Yung sexual na immoralidad, yung mga kalayawan sa mundong ito, na shadow sa panahon po natin ngayon. Kaya kung saan lang tayo tumingin ngayon eh. Ganito po yung nangyari sa panahon po natin. Pero yun nga, kung hindi tayo mag-iingat at babantay sa ating sarili at magtutuon tayo sa kalasingan ng mundong ito, parang hindi tayo mapuspos ng Espiritu Santo. Sa halip na magpakalasing tayo sa alak, sinasabi sa atin ng Diyos na mapuno kayo ng Espiritu. Sinabi sa Efeso chapter 5 verse 18. Huwag kayo magpakalasing sa alak na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Naintindihan po. Kaya sa uli, sinasabi sa atin na mag-ingat tayo. Ano po yung huli na pinag-iingat sa atin? Balikan po natin, Lucas chapter 21. Lucas 21. Basahin po natin sa verse 34. 3 to 1. Subalit mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Baka magumo ng inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. At biglang dumating ang araw na iyon na parang itak. Ano po yung panghuli? Alalahanin ng buhay sa buhay na ito. So, cares of the life. So, ito po, dito po sa talata po na ito, bigla para sa isang tao na hindi saved na mabasa po ito. Pero tayo na mga naligtas, maunawaan po natin ito dahil sa tulong po ng Espiritu Santo. Sabi dito, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili, baka kayo magumon sa mga alalahanin sa buhay na ito. Mamaya, yung puso natin, puro na lang alalahanin sa buhay na ito. Hindi na alalahanin para sa Espiritu. Kaya naman, ito po isang spiritual na panganib para sa atin na kung magugumon tayo sa mga alalahanin ng buhay na ito at yun na yung occupy sa puso natin, mahihirapan po tayo sa ating Christian life. Yung ibig sabihin po ng alalahanin ng buhay na ito, tinignan ko po siya sa Google kung ano pong word na ginamit. Isa po siyang Greek word na ang pangalan ay merimna. M-E-R-I-M-N-A. Merimna. So, sabihin na distracted, divided mind. So, sabi, huwag daw natin hayaan yung ating puso ay ma-distract at ma-divide ng mga alalahanin dito sa buhay. Naintindihan po. Kaya ano po nangyayari sa atin kapag nag-aalala tayo? Kung na-occupy o kung mas marami yung alalahanin, nakakalimutan na yung pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Kasi nag-aalala na. Pero ang sabi, huwag natin hayaan na yung puso natin ay ma-distract at ma-divide. Naintindihan po. So, ibig sabihin, huwag natin hayaan na yung ating puso ay mahila ng mga bayarin, mahila ng karir, mahila ng mga bagay para sa ating pamilya at yung mga survival things na kailangan natin at worldly success dito sa mundong ito. Kasi yung mga tao, nag-alala sila para sa buhay nila. Tama po ba? Pero tayo po bilang mga Kristiyano, sinasabi sa atin ng Diyos na mag-ingat tayo. Na huwag tayong mahatak or madistract or mahati yung puso natin wala sa mga alalahanin dito sa mundong ito. Naintindihan po. Isang halimbawa dito, sa pagitan po ni Martha at ni Maria, nung dumalaw si Jesus sa bahay nila para mag-preach at mangaral ng salita ng Diyos,
Si Maria, ginawa yung mabuting bagay. Ano pong ginawa niya? Umupo siya sa paanan ni Jesus at naghanda para makinig. Naintindihan po. Pero si Marta, ano pong ginawa? Dahil po sa alalahanin, hindi niya nagawa o hindi siya napag-focus doon sa mas mahalagang bagay na kailangan niyang gawin. Ano po ito? Yung makinig. Ano sabi niya kay Maria? Jesus, sabihan mo nga yung kapatid ko. Ang dami-dami namin kailangan i-prepare. Meron kang nandito ka para pagandaan namin, pero siya, nakaupo lang dyan. Pero ano pong sabi ni Jesus? Tingnan na lang natin. Para dun po sa iba, para alam niyo po yung kunikwento ko. Lucas chapter 10. Tras po tayo. Lucas chapter 10, verse 38 to 42. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon. Isang babaeng ang pangalan ay Marta, ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay naabala sa maraming paglilingkod. Siya lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili na Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. So palagi natin napapakinggan at nababasa ito pong talata po na ito. Kaya sa halip na makinig, ano pong ginawa ni Marta? Sabi sa verse 40, nabaabala sa maraming paglilingkod yung puso niya. Nag-aalala siya, maraming kailangan i-prepare. Maraming kailangan asikasuhin. Dahil nandito si Jesus, maraming mga tagasunod niya, mga alagad na nandito rin. So, kailangan ko mag-prepare ng aking bahay. So, ito po yung ginawa ni Marta. Pero si Maria, ano pong ginawa niya? Pinili niya yung pinakamabuting bagay na hindi kailanman kukunin sa kanya. Ano po ito? Yung biyaya para sa kanya, Espiritu. Saan manggagaling yun? Sa paglilingkod ba? Kapag napaglingkuran niya si Jesus, doon pa makasasatisfy yung Espiritu niya. Uy, napaglingkuran ko si Jesus, napaganda ko siya ng magandang lamesa, napagandaan ko siya ng magandang upuan. May malambot pa na unan. Yun ba? Yung naging magiging bagay na tatanggapin ni Marta? Pati yung mga bagay na yun, mawawala sa kanya. Bakit? Kasi hindi niya pinili yung pinakamabuting bagay. Which is si Maria, ito yung pinili niya. Ano po yung pinili niya? Yung salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya tayo rin, sinasabi sa atin ng Diyos na kung meron tayong mahalagang bagay o pinapahalagahan natin yung ating Christian life, yes, doon tayo. Mag-focus tayo. Huwag tayo maging kagaya ni Maria na saka ka na lang ako magbabasa kasi ang dami ko pang gagawin. Saka na lang ako mag-pray kasi unti na lang ipipray ko kasi marami pa akong gagawin eh. Yung fellowship, siguro dadating ako pag mag-i-start na kasi may gagawin pa ako eh. Nawawalan tayo ng pagpapahalaga kapag naging ganun lang yung ating routine work. Naintindihan po. Kung ikaw ay nakatanggap ng biyaya sa pamamagitan ng words of God, dahil nag-focus ka, nag-tune ka, at ihanda mo yung puso mo, ito'y biyaya para sa iyo. Kaya meron kang take home. Pero kung nag-focus ka lang na kailangan pumunta sa church, kailangan maglinis, kailangan magluto, kailangan ganito, kailangan ng ganyan. Kung doon ka lang nag-focus, sayang yung pagkakataon. Naabala ka sa maraming paglilingkod, pero sa isang mahalagang bagay na dapat sanang kunin mo o tanggapin mo, nawawala sa'yo. Naintindihan po. Ganun din, kahit nawala tayo dito sa church. Yung pagbabasa, pagbe-pray, at yung pagbe-pray din sa ibang mga brothers and sisters. So kung ano man na pwede natin gawin patungkol sa ating Christian life, pwede natin gawin. Pero ano pong sinasabi sa atin ng Diyos? Mag-ingat ka. Bakit? Kasi baka yung puso mo ay magumon sa mga alalahanin sa buhay na ito. Naintindihan po.
Hindi niya sinabi na tanggihan o wag na natin isipin yun. Sinasabi lang niya sa atin na wag mong hayaan na yung puso mo ay magumon. Ibig sabihin ma-occupy, mapuno ng mga alalahanin sa mundong ito. Naintindihan po? Yes, aalalahanin at aalalahanin naman talaga natin yun. Pero kung yun na lang yung aalalahanin mo, sa halip na yung Christian life mo, sa halip na dun sa mga bagay na espiritual, maging kagaya lang tayo ni Martha. Naintindihan po? Yung mga bagay na kailangan po natin. Kaya nga sinabi ng Diyos sa prayer, diba, sa Mateo chapter 6, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. So ngayon, halimbawa, nag-pray ka. Diyos, bigyan mo kami ng pagkain na araw-araw. Bukas, hindi mo na ipapipray. Kasi napag-pray mo naman na kahapon eh. Nag-pray ko naman, sabi ko, bigyan ako ng pagkain na araw-araw. So yung araw-araw, tuloy-tuloy. Ganun po ba? Sinasabi niya sa atin, kaya araw-araw po tayo mag-pray. Araw-araw kumain ng salita ng Diyos, magbasa, dahil mahalaga po ito para sa atin. Huwag magumon yung ating puso sa mga alalahanin dito sa mundong ito. Huwag natin hayaan na ma-divide. Naintindihan po. Kaya sabi sa Filipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon, ang may pasasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Naintindihan po. Kaya mga alalahanin, Diyos po yung bahala sa atin. Pero hindi ibig sabihin na hayaan na lang natin siya. Diyos, ikaw na bahala. Hindi ganun. Ipag-pray natin, araw-araw. Ito po ay isang way para maingatan natin yung ating sarili. Naintindihan po. Parang ang mga nakaraan. Halimbawa, kahapon, nag-ingat ka, kaya safe ka nakauwi. Halimbawa. So ngayon, hindi ka na ba mag-iingat? Mag-iingat ka pa rin, tama po ba? Bukas. Mag-iingat pa rin, tama? Next week. Mag-iingat pa rin. Bakit? Kasi may posibilidad na, yun nga, pwede yung puso natin ay matangay ng mga bagay ng mundong ito kung hindi tayo mag-iingat araw-araw. Naintindihan? Kaya yung susunod na sermon sa pag-iingat, continue na lang po next week kasi medyo baka napapansin po ninyo medyo napapadalas po yung overtime ng aking sermon. Pero pasensya na po. Pero ito lang po yung gusto ko i-share. So sinasabi sa atin ng Diyos na mag-ingat ka. Mula dun sa mga tatlong bagay na pinag-aralan po natin. Ano po yun? Balikan natin, Lucas chapter 21. Basahin natin mula verse 34 hanggang 35. Basahin muna natin. Basahin natin, 3 to 1. Subalit, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka magumo ng inyong mga puso sa katakawan at kalasangan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitan sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. So sinasabi sa atin na meron tatlong bagay tayo na dapat pakaingatan. Una, ingatan natin yung ating sarili. Ibig sabihin sa loob na baka magumon yung ating puso sa katakawan, kalayawan sa katawan, kalasingan sa mga bagay na may kinalaman sa kasalanan, ganun din sa mga alalahanin sa mundong ito. Naintindihan po. Kung napakinggan po ninyo yung Wednesday sermon last Wednesday, pero pong tatlong kalaban yung mga Kristiyano, di ba? Ano po yung una? Si? Satanas. Pangalawa? Sanlibutan. Pangatlo? Sarili. Pinanggit doon kung sino yung nakakatakot doon sa tatlo. Kilala niyo po kung ano? Kaya ano pong sabi sa verse 34? Ingatan mo yung sarili mo kasi yan yung mas palapit. Naintindihan po. Si Satanas, bitag yung ginagawa niya. Pero kung nag-iingat ka, maiiwasan mo. Naintindihan? Yung sanlibutan, kahit na may mga panunokso, kung iingatan mo yung sarili mo, hindi ka mahuhulog. Naintindihan? Pero kung hindi mo iingatan yung sarili mo, sa loob, pwede kang bumagsak. Kaya, nung napakinggan ko, oo nga, no? Mas nakakatakot yung sarili. Si Satanas, di ko naman nakikita eh. Siguro kung nakikita ko siya,
Baka sa kanya pa ako mas matakot. At yung sanlibutan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na-expose ako sa mga ganong bagay. Pero sa loob ng aking sarili, doon ko nakita na napakahirap talaga na ingatan yung aking sarili. Naiintindihan po. Kaya, nung sinabi ni Jesus na mag-ingat kayo sa inyong mga sarili, ito po ay matibay na instruction at matibay na utos. Bakit? Alam niya kung ano yung pwedeng mangyari sa atin kung hindi tayo mag-iingat palagi. Naiintindihan po. Kaya naman, brothers and sisters, habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon, yung una nating topic na pinag-aralan ay mag-ingat sa ating sarili. Next week, tutuloy ko po yung isa pang instruction na sinabi sa atin ng Diyos na maging handa kayo sa bawat panahon. So hanggang sa ngayon, ito po muna yung aking mai-share. So next week, tuloy na lang po natin. Tayo pong lahat tayo mukot na nalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon po na ito na binigyan niyo po sa amin. Kahit alam po namin na kami po ay napakaraming mga kakulangan at napakaraming mga kahinaan sa iyong harapan. Ngunit nagpapasalamat po kami na patuloy po ninyo kaming binibigyan ng mga salita na mga spiritual na kalakasan para sa aming Christian life at mga instruction kung ano po yung dapat namin gawin. Papasalamat po kami na binigyan niyo po kami ng ayos na paikinig at mabuting puso sa paikinig ng iyong salita at nawa sa aming pamumuhay ay magampanan po namin na matupad po ito at magawa po namin at papractice po namin sa aming pamumuhay. Alam po namin na hindi rin po namin ito magagawa mag-isa, kaya pakiusap, patuloy niyo po kaming gabayan at turuan at tulungan upang makaisakatuparan po ito sa aming pamumuhay. Habang naghihintay po kami aming Ama, tulungan niyo po kami na makatayo sa iyo na walang anumang dapat ikahiya. Tulungan niyo po kami na maging isang alipin o isang lingkod na makatanggap ng papuri sa halip ng pagsaway. Sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Maraming salamat po. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. Salamat po.